Member KBP. Ayun, narinig nyo ha. Nasa labas pa, umuoras na yan. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Isa na namang drama ang nasumpungan kahapon. Hindi ko nakita to kung Hindi ko rin na masyadong napanood yan. Akala ko ba naman walang now showing kahapon. Nag-isip pa, akala ko pa naman budget hearing kahapon lang. Nagtatanong pa naman tayo kay Mother ko ano ang now showing. Meron pala. Meron na naman pong isang drama ang isang kapanapanabik na tagpo ang nangyari kahapon. Nang tumanggi si Vice President Sara Duterte na manumpa sa pag-uumpisa ng pagdinig ng House Committee on Good Government and the Public Accountability sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Ayon sa isang spectator na tumutugon sa pangalang Mother, matapang na humarap si Vice President Sara Duterte sa hearing ng komite at sa halip na mag-take ng oath ay hiniling na wakasan ang pagdinig sa OVP budget at kinukwestiyong mga nakaraang gastusin ito na ibinatay lamang sa privilege speech ni Manila Representative Rolando Valeriano. Iginit po ni VP Sara na ang imbitasyon sa kanya ay isa siyang resource person at hindi witness. Yun. Kaya ayaw niyang manumpa. Ayun, sa madalit salita. Pero, bago umalis ay nagbigay po ng statement. Nagbigay po ng statement si VP Sara at inakusahan ng Kongreso na nagsasagawa ng well-funded and coordinated political attack laban sa kanya na naglalayon daw wasakin ang kanyang pagkakataon sa 2028 elections. Ay, sorry. Isyu ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Thank you! Maraming salamat po. At yan po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong araw na ito. Ang bilis ng oras Lagi kasi tayong hinahabol ng oras. Ito po. Kaya sabi tuloy ni Mother, extra na kayo, simula pa lang. Oo.
Kasi ang intro natin editorial na. Congratulations po sa DZRH for being number 1. Yay! Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa Mega Manila. Yun! Yan po ang resulta ng survey ng Kantar Group. Kantar. Ito po ay para sa quarter 3 ng taong ito. Ano ba yung quarter 3? July, August, September. Itong quarter na to, no? Yan po ang isang magandang pambungad namin ngayon. Yan ang pambungad. Yan ang pambungad. Number 1. Wala ba tayo dyan? Boss Junic daw. Boss Attorney Reg. Holarbal. And Boss Jomay. Wala ba tayo dyan? Ganado kami dito. Bahala daw si Lakay, si Mayor mamaya. Si Mayor na bahala. Ayos. Pero higit sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay laging tumatangkilik sa amin kahit minsan sabi, ano ba yan? Puro commercial na lang kayo. Ano ba yan? Ganun talaga. Ganun talaga. Pagka po kasi walang commercial, ano ibabayad sa amin? Lalaki pa naman ang sweldo namin dito. Yun na talaga. Sige nga. Di ba? Si mother lang namin din Alam nyo ba kung magkano yan? Hindi na namin sasabihin sa inyo. Baka mainggit lang kayo. Di ba? Kaya wag na kayong magtampo, pero kahit na minsan sinabi, ano ba yan? Puro commercial na lang yan. Nandiyan po kayo. Nandiyan po kayo at nakikinig, tumatangkilik sa amin. Thank you! At alam naman namin, hindi naman hindi naman talaga yun ang laman ng inyong damdamin na kayo'y nagre-reklamo. Sa katunayan, kahit na mahaba ang commercial, nagtsatsaga kayo. Nagtsatsaga. At sumusubaybay, nakikinig para una sa balita, una sa public service. Yun. Ganun sana. Ganun sana, Yuel. Ayun, binabati po natin ang lahat ng mga fans ng DZRH, pati na rin po yung mga trolls na araw-araw po ay sinusubaybayan po tayo. Ang mga buzzers po natin, nasabi, ano ba yan? Mas mabuti pa sa ibang istasyon. Pero tutok na tutok. Pero hindi umaalis. Hindi umaalis. Yan ang katunayang magagaling ang magagaling mang-asar ang mga taga-DZRH. Sana po okay na okay. Ayun nga, yung intro natin kanina, ha? Ito, first time ako nakakita ng ganito, Kumbachero, ha? For the first time na meron pong isang nakumbidang resource speaker, last witness, ang House of Representatives na hindi tumayo at hindi nag-take oath sa isang investigation in aid of legislation. At hindi na persa, hindi na pilit ng mga kongresista. Tama ka, Kumbachero. Ito'y kauna-unahan. Para palang DZRH. Kauna-unahan, no? At ito pa lang ang sa buong buhay natin sa pagsubaybay sa mga hearing in aid of investigation in aid of legislation dyan sa Kamara. Ngayon lang nangyari na merong ganito na nagkapagpatuloy pang magsalita at nakapagbigay pa ng kanyang sabi nga ni Mother statement sa gawing dulo bago umalis sa oras na gusto na niyang umalis. Di ba? Hindi rin napigilan. At hindi na rin naman pinigilan. Siguro out of respect for her position. Pero napansin ko lang, Kumbachero, gumaganda si VP Sara. Actually. Ano? Kaya sabi ko nga, mukhang nagpasalong. Hindi, talaga. Tingnan mo, medyo pumapayat. Hindi katulad nung dating nakikita natin siya kahit nung mayor pa siya. You are so observant, Your Honor. Nung mayor pa siya, ang mga braso niya ay talagang pampanuntok. Pang-sheriff yan. Na inire-ready para sa sheriff. Tignan mo ngayon, ayan pinapakita ho natin mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Tayong music dyan na sa ating pang maganda, halimbawa sa ating DZRH Teleradyo. Wala ba tayong Isn't she lovely?
Yan, Di ba? Di ba? Tas bumagay pa sa kanya yung suot niya kahapong hoodie. Yung jacket niya na kulay berde. Yes. Tapos nakasuot siya ng kulay puting, hindi naman puting-puti yun yung sa loob. Barong, parang barong, mahilig si VP Sara magsuot ng ganun, di ba? Yung blouse na parang barong ang tela. Yes. Tapos ang buhok niya ay nakalugay pababa hanggang balikat. Ayan, maski sa picture nga ito sa picture kumpatyero ng Manila Times. Ayan tingnan niyo. Ang ganda. So kahit ayan. Yeah. Yan. Talaga may sipol pa. May sipol pa. Hindi, totoo. Blooming ka. Blooming. Inday Sara, ha? Ano kaya masasabi ni si Attorney Mans Carpio? Carpio. Sabi siguro, that's my girl. Iyo. Pero kita mo naman, kahit na blooming, kahit na maganda, ano sabi niya, kumpatyero, sa banner story ng Manila Times? Ano you will find me unbound. Kita nyo na. Saan kayo? Parang dating hindi nyo ako madadali. Hindi nyo ako mapapayuko. Ayan, Talagang andon ang tapang sa kabila ng ganong kagandahan ng muka. Parang maamong muka. Andon pa rin nananatili ang katapangan at paninindigan. At sa katunayan, alam niyang siya'y gaganunin pero nagpunta pa rin doon sa hearing ng Kongreso. Yung iba niyan hindi na pupunta yan. Alam ko naman na ako'y gaganyarin lang. Pero nagpunta pa rin tumayo siya doon. Kaya nga yung kagandahan ni VP Sara nagpapatunay lang doon sa sinabi ni Mandy Santos nung siya nabubuhay pa. Sabi niya, looks can be this evening. Ang kagandahan daw po ay para sa gabing ito. Natandaan niyo na yun, Natandaan niyo na. Looks can be this evening. May natutunan na naman si Yuel. Ayun, sabi. Sabi ko sa iyo. Ulitin mo nga, Yuel. Looks can be this evening. Isipin mo. Kung buhay ito. First time po yan. Ang sabi ni Inday Sara, resource person ako dito. I-resource person ako dito. Hindi naman ako witness. Ang sabi dito sa rules ninyo, witness lang ang nagte-take ng oath. Ayan, para magsabi ng katotohanan. At nakakuha pa ng abogado si VP Sara. Ang abogado po niya ay si former President Gloria Macapagal-Arroyo. Sabi niya, hindi, accused siya. Ayon sa speech ni Congressman Valeriano, lumilitaw, siya ay accused. At alam niyo ba, ang accused ay mas malaki ang kanyang karapatan sa ilalim ng mga batas. Meron pang isa na abogado siya. Si Congressman Rodante Marcoleta. Magaling. Magaling na abogado yan si Congressman Rodante Marcoleta. At sa katunayan, napainit nga niya si Congressman Benny Abante. Kaya nga. Talaga naman. Pakinggan nga natin kung paano. Akala ko magkakapang-abot Akala ko nga magkakasuguran Pero merong isang napasugod sa kanya. Akala ko na may papayapain siya. Si Congressman Paduano. Akala ko talaga si Congressman magaling ding mag-referee Humarang hindi yan ba yung video natin bago lang tayo mag-break? Merong si Congressman Paduano ay party list representative anong grupo nga siya, kumbatsero? Hindi ko siya alam ko lang siya si Congressman Paduano. Kilala siya ni Congressman Albi Benitez. Ni Mayor Albi Benitez. Parang dati yatang NPA yan si Congressman Paduano. Kaya nga kung Karaps. Ano nga ba? Pabigyan mo nga kami ng ng background at totally madalas ding nagsasalita. Itong mga nakakaraang hearing lagi ring kasama sa huntahan talaga ito si Congressman Paduano.
habang nire-ready natin. Ito na, pakinggan natin. Panoorin po natin at mabilis lang naman to. Come in, Congressman Marcoleta. Madam COA, how many agencies of government today are subjected to notice of disallowance? Do you have a number? How many agencies today? With all due respect to the honorable, but that is a question I will leave, and I will terminate my manifestation, Madam. Yes, but I would like to respond. That this is still my time. Yes, but I would like to respond to your manifestation, Congressman Marcoleta. Parliamentary inquiry, Mr. Chair. Parliamentary inquiry. What is the parliamentary inquiry of the Honorable I would like to ask the Honorable Marcoleta, is he rebuking this committee? Ayan na, simula na yan. Ha? What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. Honorable I Marcoleta, we are not blaming the right to suspend. 1 minute suspension is declared by the Chair. Move to suspend. Nag-suspend tuloy, ha? Parang klase lang to. Na-suspend. Nagtutulan. Parang kita tuturo tayo pa mamaya sa parking. Parang gano'n. Sabi ni Congressman Benny Abante, are you rebuking this committee? Committee? Hindi committee, ha? Committee? Are you rebuking this committee? Committee? Pagbalik, ano ba ang sumunod na pangyayari? Meron bang nakita na yung sumunod na eksena? Ano wala yung audio? Tayo lang ba hindi nakakarinig? Hindi, baka tayo lang. Doon lang na-cut na pala yun. Anyway, hindi na pala. Anyway, nagkaroon po yan ng break. Nung nag-break, lumapit-lapit. Nag-huddle. Tigil na natin yan. Akala ko na pupunta si Paduano ron para sabihin, tigil na kung wag tayo dito eh. Pagkakabaro. Akala ko gano'n na mangyayari. Suntukan tayo! Jerry Bala at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay nako mga kababayan ko, no. Ito na ang nangyayari sa ating. Manood lang na tayo, ha. Kami ni Combachero dito ay ilang beses yun ang narinig po sa amin. Huwag tayong masyadong maging invested sa mga politikong ito. Kahit sino pa sila. Maaaring kakampi nyo sila ngayon, maaaring bukas binabateryan nyo na sila. Pero wag yung diin na diin. Wag yung camping, yung kumbaga, pagka nasaktan sila, nasasaktan ka din. Wag ganon. Sa pagkatandaan po ninyo, politiko po sila. Politiko. Ngayon, magkaaway silang mortal ngayon. Mamayang gabi, kita mo, magkatsokara na yan. Ikaw na kumampi at dumiin ng husto, ikaw ang maiiwan na lang kaaway ng isa. Yung mga fans, yun at kayo mismo, minsan kapag kayo mismo nagkatalo-talo, sa barberya, sa palengke, kayo ang maiiwang magkakaaway. Totoo yun. Kaya ako lang, maging masaya tayo sa, parang panoorin na lang natin sila. Yes, pumulo tayo ng mga magagandang bagay, makakuha tayo ng magandang puntos, pwede nating maging point of conversation sa mga kapwa natin, pero yung masasamang asal, yung masasamang asal, wag natin pinupulot yun. Wag natin pinupulot yun kasi maipapamana din, mahahawa tayo doon. Pagkatapos pagkausap na natin yung pamilya natin, pare-pareho na tayo ng ugali. Masama na rin ugali natin. Nako po, nakakahawa pala yun. Nakakahawa yan, Combachero. At dala-dala mo na yun na lagi kang galit. Lagi ka ng galit. Galit ka sa lahat. Galit ka sa lahat. Kaya maging kunan tayo. Wala na ba yung music na? Wala na yung music natin niya, yung magandang pinatutug mo kanina? Essentially. Come on. Get back. Yan, chillax lang tayo. Total ngayon ay weekend. Long weekend. Balita tayo, maya-maya ng konti. Oras po natin, Mr. Jelom Tang,
Lakyam Diap Dihon 6:22 ng umaga. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Mas murang pasahe sa eroplano kasado na sa susunod na buwan. Fuel surcharge ibinaba sa level 4. Kahit may ubo at sipon, Pangulong Bongbong Marcos tuloy ang trabaho. Supreme Court gagamit na rin ng artificial intelligence. PNP sinimula na ang investigasyon laban sa dating PNP chief na umano'y nagpatakas kay Alice Guo. Dalawang sex traffickers na aresto sa Quezon City, 5 biktima kabilang ang 3 minor de edad na rescue. At dating police major at driver nito na wanted sa pagkawala ni Catherine Camilon sa Batangas, arestado na. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Ang malakas team nga pala natin ay nandyan sa Binondo, Maynila. Kung kayo nandyan sa Binondo, Maynila, aba, ano pa hinihintay nyo? Lakasan nyo na yung radyo ninyo. Kung kayo nanonood ng TV o kayo nanonood sa cellphone, ay magpa-cute lang kayo dyan sa isang mamang gwapo yan. Tall, dark and handsome. Si Sherwin Alfaro at mamimigay po yan ng limpak-limpak na 1,000 piso. Yan Binondo, Manila. Binondo, Manila. ACS Good News. Asahan po ang pagbaba ng papasahe sa eroplano sa susunod na buwan na nasabay sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero para sa Undas at Pasko. Ito'y resulta ng kautusan ng Civil Aeronautics Board na ibaba ang fuel surcharge na ipinapasa sa mga pasahero sa Level 4 sa Oktubre mula sa kasalukuyang Level 5. Itinuturing itong pinakamababang antas ng fuel surcharge ngayong taon dahil sa kawalan po ng instability sa supply ng langis sa world market, tulad na rin ng uncertainty sa Europa at Middle East. Sa ilalim po ng Level 4, ang fuel surcharge sa domestic flights ay magiging 117 to 342 pesos. Mas mababa po ito sa dating umaabot na hanggang 542 pesos sa Level 5. Para naman sa international flights ay nasa 386 hanggang 2,869 ang sa Level 4. Mas mababa po sa halos 3,700 sa dating fuel surcharge. Tinamaan ng ubot sipon si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang inamin ng Pangulo sa kanyang talumpati sa awarding ceremony sa Malacanang para sa outstanding government workers. Naging kapansin-pansin sa seremonya ang panay na pagsinghot at pagsingha ng Pangulo. Sa kabila nito, tiniyak ng Pangulo na hindi ito hadlang sa kanya para hindi magtrabaho. Awardees of the 2024 Outstanding Government Workers. I'm sorry, I have picked up what everybody else seems to have, which is a cough and a cold. But it will not slow me down. Una nang sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na masama nga ang pakiramdam ng Pangulo sa kanilang sectoral meeting noong Martes at nakasuot ito ng face mask. Posibleng nakuha rin umano ng Pangulo ang ubot sipon sa mga taong bumati sa kanya noong selebrasyon ng kanyang kaarawan. Alas 6:31 na ng umaga, gagamit na rin ang Korte Suprema ng Artificial Intelligence upang mapabilis ang kanilang trabaho. Sa deliberasyon ng budget ng Judiciary, sinabi ni Court Administrator Raul Villanueva, nagagamit na sila ng AI sa monitoring ng mga kaso, pagkuha ng iba't ibang datos at pag-draft ng mga desisyon. Sabi po ni Villanueva na meron na silang dine-develop na voice-to-text transcription kung saan habang may nagbibigay ng testimonya
ay nare-record na at naitatranscribe na ito kaagad. Nako, paano na yung nagsusulat ng gano'n, yung Greg shorthand? Wala na yun. Wala na siguro. Wala na. So kapag kami nagsalita, kino-cross-examine yung lawyer, matatranscribe na talaga nun. Meron ng voice-to-text transcription Galing Ayan, gamitin dapat itong technology na to sa kabutihan. Ayan, sa kabutihan. Tingnan nyo, sa Supreme Court, pwede itong magamit sa tamang pamamaraan, yung AI. Hindi siya paggawa ng mga, halimbawa, si Jinggoy, galit na galit kay Alice Go, biglang makita mo sa video, nagtutukaan. Di ba? Ang galing gumawa. Sa AI naman tumira dun Kagagaling. Alas 6:32 ang ating oras. Mayong buntag kaniyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Sinimula na ng PNP CIDG ang investigasyon hinggil sa pagkakasangkot ng isang dating hepe ng PNP sa isyu ng pagpapatakas kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasama sa investigasyon ng CIDG ang ibinunyag sa Senado ni retired General Raul Villanueva, ngayon ay Senior Vice President for Security and Monitoring ng PAGCOR, ng nasabing chief o police PNP chief ay tumatanggap din ng monthly Pogo Payola mula kay Guo. Nasa 24 na dating hepe ng PNP ang suspect sa issue ng pagpapatakas sa dating alkalde noong July. Tiniyak ni PNP Chief Romel Marbil na hindi niya sasantuhin ang sinumang opisyal na sangkot sa pagpapatakas kay Guo at nagsilbing protektor ng iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Alas 6:33 ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Naaresto na ang dating pulis na sinasangkot sa pagkawala ng isang pageant candidate sa Batangas noong Oktubre. Ayon kay Balayan Chief Lieutenant Colonel Merlin Pineda, nahuli si dating pulis Major Alan De Castro at kanyang driver na si Jeffrey Magpantay sa barangay Caloocan. Si De Castro ay sinasabing may relasyon sa beauty queen na si Catherine Camilon, pero siya rin ang hinihinalang nasa likod ng pagkawala ng dalaga. Naharap si De Castro at Magpantay kasama ang 4 na iba pang suspect sa kasong kidnapping at serious illegal detention. 2 lalaki naman ang naaresto ng NBI sa kasong sex trafficking ng mga menor de edad sa Quezon City. Kinilala ng NBI ang 2 suspect na sina Cresto June Saligumba at Rainier De Los Reyes. Sa ikinasang entrapment operation, 5 biktima ang matagumpay na nasagip mula sa kamay ng mga suspect at 3 sa kanila ay pawang mga menor de edad. Batay sa investigasyon, may Facebook account ang mga suspect sa ilalim ng pangalang Slim na siyang nag-oorganisa ng bentahan ng mga batang babae na may edad 13 hanggang 17 anyos. Inaalok ng mga ito ang kanilang customers ng nasa 6 hanggang 8 bata para makipagtalik sa halagang 3,000 piso. Itinurnover na ang mga nailigtas na bata sa Department of Social Welfare and Development habang sasampahan naman ang paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at Cybercrime Prevention Act ang 2 suspect. Alas 6:35 na ng umaga, susunod! Dito boy! Nako, abangan po nyo, meron tayong panayam sa isang dating KOJC pastoral na siya pala ang nagsumbong kay Senator Risa Ontiveros, kaya nagkaroon ng hearing dito. Dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Inilapit daw niya kay Senator Tulfo, hindi raw siya pinansin parang ganoon Ganoon. Oo, kaya napunta siya kay Senator Risa Ontiveros. Mamaya, at ito ngayon ang naging resulta. Ito ang naging resulta. Abangan po niya ang ating exclusive interview dito kay Arlene Bato. Arlene Stone talaga. Kano niya si Sharon? Maaari matanong natin mamaya kung kaano ba niya ang basic instinct. Alas 6:36 ng umaga, magbabalik po ang ACS Balita. This time check is brought to you by ACS. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent.
Hi! Magandang morning! Ano ba araw today, kumpachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Mga balitang tatak. 2x2 sa 2x2. Exclusive. Alas 6:42 ng umaga dito sa Pilipinas. Tayo po ay magpunta sa Minnesota. Aba? Minnesota sa Amerika. At makakausap po natin si Miss Arlene Stone. Si Miss Arlene Stone ay isa pong dating pastoral, miyembro po ng KOJC ni Pastor Apollo Kibuloy. Miss Arlene Stone, magandang morning from the Philippines. Kumusta po kayo? Good morning po sa inyo dyan, Katonyeng, Idol, at Jerry. Thank you so much for having me here. Opo. Anong oras po ba ngayon dyan sa atin sa Minnesota? 5:30, yes, 5:43. 5:43 ng hapon. Hapon, yes, ng hapon. 5:43 ng hapon. Sa inyo is 6:43? Yes, 6:43 po ng umaga. Okay. Meron lang po tayong maikling oras para po magkahuntahan. Tayo po ay napapanood naman sa YouTube, sa Facebook, sa DZRH Television at napapakinggan po tayo sa DZRH Radio. Limited time lang po tayo. Hindi na po namin kayo hihingang mag-take oath because you are not appearing before a court or the August chamber ng Kongreso. Okay. Papakilala lang po namin kayo. Sino po ba kayo? Ba't po ba namin kayo ini-interview? Ma'am Arlene Stone? Para po sa ating mga followers, ating mga subscribers dito, sa mga listeners ng programa ninyo, Katonyeng, ako po ay si Arlene Stone. Ako po ay dating worker ni Kibuloy. In my time, gusto ko lang i-clarify, Katonyeng, yung pastoral kasi ngayon ko lang din na-realize, ngayon ko lang din nalaman na yung term na pastoral before, nung time ko, ay nag-evolve yan over time. No, nung time ko, dalawang uri yung pastoral. Merong inner at saka innermost circle. Pero mula nung umalis ako, binago daw yan ni Kibuloy noong 2015. Na ang lahat ng sinasabing pastoral o tinatawag na pastoral, sila yung merong physical relationship with Kibuloy. No, hindi po ako nabilong na doon according to that description, the current description, no? Mabuti ho, nilinaw nyo kaagad. Kasi wala po tayong physical relationship with Kibuloy. So gusto ko lang linawin yan kasi ang daming mga confusion kahit sa mga pastoral na nandoon pa hanggang ngayon, talagang deny to the bone sila na ako ay pastoral. Which is true naman kasi yung description nila sa pastoral ngayon is different than the pastoral during my time. Kasi yung pastoral during my time, yun nga, sabi ko, merong dalawang categories. Ngayon, inisa nila yan. Tinanggal nila yung dalawang categories. Ginawa nilang single and only, the pastoral is only for Kibuloy consumption and nothing else. Kayo po, Miss Arlene, anong taon po kayo naging, ilang taong gulang po kayo naging member po ng KOJC at kailan po yun at hanggang kailan po kayo umalis dyan po sa organization?
Pumasok po tayo bilang worker ni Kibuloy noong 1991. Ako po ay 15 years old nung time na yon. At lumabas po tayo ng 2000 bilang isang full-time worker, no. Pero ito po I would blame myself, no, dahil siguro sa ano na rin sa ating hindi na rin nag-iisip, masasabi ko in a blatant statement na yung katangahan na rin, bumalik ako nang nandito na ako sa Amerika, bumalik ako as member, naging active ako ulit kay Kibuloy. But umalis or pinaalis ako ulit noong 2013. So bumalik ako dito, dumating ako dito sa US ng 2004, nakabalik ako kay Kibuloy noong 2005 hanggang 2013. Tayo po ay pinadalhan ng disconnection notice, parang Meralco, ang pinadala sa atin. Tapos, parang pinutulan ng kuryente. Tayo ng disconnection notice kasi hindi po natin natutupad yung kanilang mga financial obligation. Tayo po ay pinabalik uli kasi nalaman po nila na tayo po ay divorce at American citizen at tayo po ay gusto nilang gamitin yung ating mga papeles dito para yung kanilang ministers ay magkaroon ng status, ng American status dito sa US. So at that time po nag-iisip ako, sabi ko wala naman sigurong mangyayari sa akin, papel lang naman yan, but then I realized later on na it's illegal. So ayaw nating gawin ang mga illegal na bagay, lalong-lalo na yung aking citizenship dito ay hindi ko naman nakuha because I was born here. Nakuha natin through marriage, no? So ayaw ko rin na lumaki yung aking mga anak na walang nanay. Kayo po so, ay hindi natin pinahintulutan yan. Miss Arlene, kayo po ay inalis, kumbaga itiniwalag pala kayo. Bakit disconnected. Inisyu na ng disconnection bakit po notice. kayo binigyan ng disconnection notice? Disconnected ano yung kasalanan nyo? Ano yung kasalanan nyo? Katonyeng. Hindi daw po tayo nakabayad kasi yung members po kasi meron silang mga patong-patong na yung goals, tinatawag po namin na pledges yun. Meron kaming mga pledges weekly, yung iba monthly, tapos yung iba every 3 months, yung iba every 6 months. Depende kasi may ano kami, pledges sa birthday ni Kibuloy, pledges namin sa mga anniversary. Meron kaming pledges pagdating sa Jubilee, which is January. Meron kaming TV pledges, meron kaming pledges to the poor. Ang dami naming pledges. So dumating yung time na yung pledges namin, yung pledges ko, hindi ko na naibigay consistently kasi dumating po yung time na ako po ay nagkaroon ng anak, pangalawang anak, at yung nanay ko na pinitisyonan ko ay nagkasakit po dito sa US. So hindi po naging regular yung aking pagtatrabaho. Kasi nung time po na ako ay may asawa, yung pangangailangan namin sa bahay ay shoulder ng aking asawa. So yung sweldo ko ay binibigay ko lahat kay Kibuloy kasi wala naman akong responsibility, cover ng asawa ko. So nung time na hindi na regular yung aking trabaho kasi inalagaan natin yung ating anak at yung aking nanay, doon po sila nagalit kasi ang nangyari po kapag hindi ko po naibigay yung aking goal, yung aking pledges ng isang buwan, papatong po yan for the next month. Magiging utang nyo. Para nga palang electric bill o water bill pumapatong. Talagang water bill, electric bill. Pero Miss Arlene, magkano ba 'yon? Yung para may idea lang ako, yung kayo po, yung personal nyo, magkano po yung inyong personal pledge ba yun na sarili nyo yung amount o sila ang nag-i-impose ng amount? Sila ang nag-i-impose ng amount. So una, ibibigay mo yung tithes mo, yung 10% of your income. Okay. So depende kung magkano yung income mo, ibibigay mo yung 10%. Tapos meron ka pang yung offering. Dapat yung offering, kasi alam nila kung magkano ang income mo, dodoblihin mo yon yung offering. Tapos meron silang ini-implement na mga goals, mga pledges sa amin. Like for example, yung TV pledge, weekly namin dyan is $150. Yung weekly. Tapos meron pang monthly, nakalimutan ko yung monthly namin. Basta yung buong buwan mo na pledges,
ay umaabot siya ng between 1,800 to 2,500 dollars a month. Dollars po yan. Dollars, yes. Nung Miss Arlene, nung bigyan kayo ng tawag nyo, disconnection notice, meron ba man lang allowance na ibinigay sa inyo na in 1 month or 2 months kapag hindi kayo nakabayad, tsaka pa lang kayo itutuluyan ng disconnection? Meron po silang binibigay na kapag full pledge yung utang, kasi nagiging utang ko na yun kapag hindi ko nabayaran. So, kung maibigay ko yung utang ko up to that moment, then magiging connected ulit ako. Tapos, pero, before sa connection, dadaan ka pa ng process. Yung tinatawag nila na rehabilitation process. May bayad din yun. So, i-connect ka, tapos nabayaran mo na yung utang mo sa mga pledges mo, tapos i-reconnect ka uli, magbabayad ka ng rehabilitation. Matindi pa so, depende din yung rehabilitation kung magkano. Sila din ang magbibigay ng presyo nun. Okay, yung iba, yung rehabilitation is $5,000. Yung iba, dyan sa Pilipinas, umaabot ng 50,000 pesos or 100,000 pesos. Depende sa status kung ano yung mga nakikita nila sa inyo. Okay. Bigyan lang natin ng perspective, ang konteksto, yung ating po mga kababayan sa pakikipag-usap natin kay Miss Arlene Stone. Siya po kasi ay lumapit pala sa Senado way back 2013 ba? 2023 para po dahil may mga kumakausap nga sa kanya ombudsero ng mga KOJC members regarding abuses, hindi lang physical abuses kundi rape, molestations, etc. Okay, may nabanggit kayo na bago kayo makarating kay Senator Risa Hontiveros ay may iba pa kayong nilapitan? Yes, Katonyeng. Actually, si Senator Risa Hontiveros, siya yung last na nilapitan ko. Ewan ko kung babangkitin ko yung ibang mga senators na nilapitan ko. Hindi na lang siguro, but I try to reach out. At least three of the senators. Nasabi ko na yung isa. Ano yun ka? Nasabi ko na yung isa kanina. Sabihin nyo na lahat, baka magtampo. So yun na nilapitan ko through email tsaka sa Facebook, talagang nilapitan ko sila si Tolfo, nilapitan ko si Senator Manny Pacquiao, nilapitan ko rin yan pero wala tayong respond. I think I don't know if Ejercito pero si Senator Risa yung last after na nakita namin na ang result ng investigation ni Senior Aguila. So nung nakita namin yung result ni Senior Aguila, parang na-excite kami na si Senator Risa ay nagde-deliver ng result sa investigation. So nung nilapitan po natin si Senator Risa yung team niya, ay ni-response tayo agad. Ano pong reason bakit kayo? Ano pong reason bakit kayo yung lumapit kay Senator o sa mga senador? Isa po sa reason noon kasi ongoing na yung kaso dito sa US. Medyo ang kasi natin, ang struggle ko ay yung mag-antay, no? Medyo natagalan po tayo sa process ng justice dito sa US kasi nailabas na yung extradition. I mean, yung indictment, na freeze na yung mga asset ni Kibuloy, pero mag-aantay pa tayo ng extradition at alam ko na yung US government, parang wala silang masyadong tiwala sa ating government sa Pilipinas, no? Kaya I initiated na mag-reach out sa ating Senate para mapabilis yung process. Kasi in my mind, kung gagawin natin ito, malalaman ng mga Pilipino kung ano talaga ang kalakaran sa loob ng KOJC, ay ma-force yung ating government na ma-hold accountable si Pacquiao.
So yun yung reason ko dito. Kaya tayo nag-reach out kay Senator Risa. Just through the dice kung ito ba ay papansinin o hindi. Pero tayo po ay nagpapasalamat dahil tayo po ay pinakinggan at pinansin itong sitwasyon na ito. Miss Arlene, mag-isa ka lang ba dyan sa ginawang yan? O may mga kausap kang iba pang miyembro ng KOJC na gusto na rin talagang magreklamo kaya umabot na kayo sa puntong lumapit sa mga senador at pinakahuli nga ay si Senator Risa Hontiveros? Actually po, marami kami. Kung dito lang sa US, marami kami. At lalong mas marami dyan sa Pilipinas. However, yung mga kasamahan ko kasi dyan sa Pilipinas, it's because of the Angels of Death na ngayon ay iniimbestigahan na. Sila po ay natatakot. Hindi sila lumalabas, lalo na sa media, kaya mag-isa tayo na nagsasalita dito sa media kasi kailangan natin ng media presence para itong story na ito ay talagang mapakinggan ng marami. So, hindi po, marami po kami, marami po akong mga kasama na nandito sa US at nasa ibang bansa like sa Ukraine, meron din kaming kasama na from Canada, sa Pilipinas, mas marami. So, marami po ang mga kasamahan ko. Kasi hindi po kaya na mag-isa tayo dito. Opo. Sandali lang po medyo minum muna kayo ng tubig diyan. Magko-commercial lang kami. Babalikan po namin kayo at may ilang katanungan pa kami, Miss Arlene Stone. By the way, yung po bang Stone ninyo, kamag-anak po ba ng inyong husband, si Sharon Stone? Hindi Katonyeng, walang relationship. Wala naman. Sige po. Wala naman, salamat. Mag-relax muna kayo dyan. Magko-commercial lang po kami. Babalikan po natin si Miss Arlene Stone. Siya po yung naging mitya ng Senate investigation tungkol po kay Pastor Apollo Kibuloy. Na lumapit pa pala muna sa ibang mga senador. Sa ibang mga senador, including banggit si Senator Manny Pacquiao at Senator Raffy Tulfo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Balitang maksiya. Samang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Alas 7:04 na ng umaga, balikan lang po natin ang ating panayam kay sa Sharon Stone ng KOJC dati. Sharon Stone ng KOJC. Ngayon hindi na siya miyembro ng KOJC, siya po ay si Arlene Stone. At siya po ay nakakausap natin via Zoom. Nandun po siya sa Minnesota. Sa Amerika. Miss Arlene, good morning muli. Good morning again, Katonyeng and Ka Jerry. Opo. At sa ating mga listener nga pala, good morning sa inyo diyan sa Pilipinas. Yes, opo. Matanong ko lang po, ang lagi kasing naipo-project sa media, yung pong KOJC ay nasa 8 million daw po ang membership nito. Totoo po ba 'yon? That's a big lie. Ang totoo po niyan, yung membership ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi po aabot ng 30,000. To be more exact, more accurate, nasa 8,000 lang po sila. More or less 8 to 7,000 followers worldwide. Pero, syempre, ang sinasabi ni Kibuloy ay nasa 7 million sila. Pero wala naman po silang data. Ang data talaga na meron tayo ay nasa lang. Ito ay 2014 na data, no? 7,000. Hindi, paano nyo nalaman 'yon? Paano nyo nalaman worldwide. Paano nyo po nalaman na ganun lang? Meron po tayong may master list? Meron pong record yung master list, yung in charge kasi ng international ministry ni Kibuloy ay kasamahan na rin natin at sila ay nasa Pilipinas na, at nung lumabas sila, dala-dala nila yung membership na count ng list. Pero kung ganun lang ang membership, bakit ganito kalaki ang kayamanan ng ni Pastor Kibuloy at ng KOJC? Alam mo, Katonyeng, imaginein mo,
It's almost 40 years. To be exact, 39 years na binild up ito ni Kibuloy, itong kanyang organization. At yung kanyang, the biggest talaga niya, business is the human trafficking. Katulad ko, nung ako ay 15 years old, ako po ay na-convert dyan sa Davao. Nung pumasok po ako kasama ng aking sister, after youth camp of 1991, after naming mag-sign up na mag-full-time kami po ay traffic dyan sa Mindanao. Until na-saturate namin yung Mindanao sa pamamagitan ng pagtitinda ng puto at kutsinta. So after nang na-saturate namin yung Mindanao, kami po at sa iba kong mga kasamahan ng mga young people ay pinadala ng Maynila. Sinaturate namin yung buong Maynila hanggang napasok namin yung ibang parte ng Luzon. Ano naman ang tininda nyo? Ng buong Pilipinas, nung nasaturate na yung buong Pilipinas, nag-branch out po sila sa ibang bansa. At ganun din, paulit-ulit yung practices. Hanggang dumating yung time na hindi na pagtitinda, kundi pagsusulisit na. Meron silang ginagawang iba't ibang organization na kunyari, ito ay tutulong sa mga kababayan natin, sa mga tao. Like for example, the Children's Joy Foundation, na ang sabi, doon sa kanilang mission ay tutulong sa mga unfortunate children. Pero hindi po napupunta ito sa unfortunate children, kundi ito po ay napupunta kay Kibuloy. So, mula Pilipinas, nagpapadala siya ng mga workers sa iba't ibang panig ng mundo. Like for example, US, There was a time na nagpadala si Kibuloy ng workers dito sa isang taon, 200 workers dito sa US para magmalimos. At bawat isa noon merong mga quota. Depende sa categories ng workers na yun. Yung iba may quota sila na $3,000 a day. Yung iba merong 1,000, yung iba 500, depende. So ipagpalagay na lang natin sa 100, merong $500 a day. Magkano na yan a day, income ni Kibuloy? At hindi naman binabayaran yung mga tao na yon. Now what about the 3,000 category A of the solicitors? Magbibigay ng $3,000 a day. So multiply natin yun kung ilan yun sila. Halimbawa, 50. O 3,000 times 50, magkano na yan a day? So pag-usapan natin, 150,000 a day, daily yun. At sa US lang yun. Yung ibang bansa like Canada, yung Australia, ganun din ang process. So kung imagine natin, dumating talaga yung time na siguro mga ilang taon din na talagang ang laki ng ini-income ni Kibuloy galing dito sa US at sa Canada. Kasi syempre ang palitan ba naman ng peso versus the US money, malaki. Kaya ganito kalaki na yung kanyang organization. Ano ba yun? When it comes to the building. But only in Davao. Opo, nagsasalita po kayo ngayon against Pastor Apollo Kibuloy. By the way, hindi lang ngayon. Even before, parang mag-isa lang kayo nagsasalita pa noon. Nakita ko po yung mga old videos ninyo. Kung pala yun bago pa mag-Senate hearing, meron na pala kayong mga social media uploads. Nagsasalita po kayo. Para po ba maghiganti kay Pastor Kibuloy? Ano ba ang gusto nyong mangyari? Alam mo, Katunying, hindi ako nagsasalita para maghiganti kay Pastor Kibuloy. Kasi, to be honest, I care for all of them. Ang nariso na nandito ako, nagsasalita because of justice. Kasi alam ko kung ano ang pang-aabuso na ginagawa ng organization na ito sa mga kababaihan. At hindi lang sa mga kababaihan, kundi even the opposite sex, even sa mga kalalakihan na tinatraffic sa iba't ibang lugar. Yung physically abuse, tapos tino-torture emotionally, at pagdating sa ating mga kabataan ay talagang niyuyurakan yung dignity ng mga kabataan, lalong-lalo na sa mga doon tayo, ito yung motivation natin kasi like myself, I am involved with other
rape victims of Kibuloy. Opo. Yung tinatawag nila ng mga totoong pastoral ngayon. Opo. Na Miss Arlene? hindi naman gusto ng ibang mga pastoral na gawin silang pastoral. Opo. But Miss they were Arlene? in that situation and they had no choice. At wala silang voice. And I'm using my voice to represent everyone. Nabanggit nyo kanina tinatraffic ang mga kabataan at mga kababaihan. So hindi lang si Pastor Kibuloy ang gumagawa ng pang-aabuso. Tama ba yung intindi ko na iniaalok pa sa iba yung mga victims? Yung ano lang po, hindi naman lahat, no. Actually, itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At ganon? Sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron hong nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o ano tawag ba doon? Ipinasa kay dating Pangulo, nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? Yes po. Meron po, meron. Nagulat ako doon Ako din. Medyo kanyon. Nasaan po yung victim na yun ngayon, Miss Arlene? Actually, nasa loob ng compound ni Kibuloy. At yun ang ating gustong ipanawagan, no, sa ating government, Katunyeng and Jerry, na sana itong mga pastoral, yung mga totoong pastoral na sinasabi nila, sila daw ang mga totoong pastoral kasi tayo ay peking pastoral. Kasi dumating sila, wala na ako doon sa loob, no. So sana panawagan natin na itong mga totoong pastoral ay sana maimbitahan sa Senado sa susunod na hearing para naman i-present nila itong mga accusation na ito at maprotektahan nila si Kibuloy. Kung itong mga sinasabi ng mga pastoral na mga biktima, kung ano talaga ang totoong nangyayari sa loob ng mga pastoral department, no? So sana maimbitahan itong ibang mga pastoral, itong totoong pastoral na nasa loob pa ng kingdom, nasa compound pa, katulad ni Diane Hortaliza na napaka-public naman at laging sinasabi na si Kibuloy ay pinakahuli na lalaki sa buong mundo. So sana siya ay maimbitahan ng ating Senado para masuri talaga, para maging patas na kung ano talaga ang katotohanan sa loob ng pastoral. At isa na rin dito si Stephanie Ibarra, sana maimbitahan dito. At si Claudette at iba pa ng mga pastoral. Meron po kayong nabanggit ka. Medyo nakuha ako doon nanlumo ako doon yung sinabi niyo na may pinapasa pa. Itinatraffic, kaya nagulat ako doon Kung ipinasa sa close friends, ano ibig niyo sabihin? Anong nangyayari kung may nakurso na daan? Ano ba? Naisip ko tuloy yung kinukwento ni Bernard na parang may aquarium diyan na ituturo sa mga club. Hindi ko ako doon, Ma'am Arlene, doon sa kwento niyo. Ano yung sinabi sa inyo nung victim na nakausap po ninyo? Ganito po ang sitwasyon doon. Kapag ikaw ay pastoral, pag may mga bisita yan si Kibuloy, itong mga pastoral na ito, sila yung isa na nagsiserve doon sa mga bisita ni Kibuloy, mga special guests ni Kibuloy at kay Kibuloy. So, dahil sinabi nga ni Kibuloy na kung ano yung blessings na nasa kanya, ay sinishare niya kay Duterte. Sa kanya galing yan. Sa kanyang bibig nang galing yan. So regardless what it is, sinishare niya kay Duterte. So I don't know kung yung part ng sharing niya kay Duterte ay ganun din ang equivalent sa ibang mga close friends niya. But as far as I know, pagdating sa mga pastoral, ganun din kung sino yung magugustuhan ni Duterte o ni dating Pangulo doon sa circle na yon ay binibigay.
Doon din ho mismo nagaganap yung kung ano man yung iniisip nating nangyayari doon. Doon mismo sa compound ni Pastor? Yan po ang hindi ko nakuha na information. Kung saan nangyayari. Kung sa looban ng compound or sa labas. O tinetake out meron bang ganon na inilalabas yung babae? Kapag merong approval galing kay Kibuloy, wala pong walang restriction 'yon kasi wala namang ibang sinusunod sa loob ng kingdom kundi ang kalooban ni Kibuloy, which is that's considered the will of the Father. Regardless kung ano 'yon, tama man 'yon o masama sa paningin ng ordinary na tao, 'yun ang kalooban ng Ama. Opo. Para sa mga followers ni Kibuloy. Bukod sa mga na-brainwash na ng ganyan, mahirap talagang magsalita yung mga yan. At bukod sa takot pa, nabanggit nyo kanina yung Angels of Death. May tanong ko lang, matagal na ba yon, Miss Arlene? Kahit na nung bago ka pa lang doon, meron na bang Angels of Death? At bakit Angels of Death ang tawag doon? Si Pastor ba mismo nagbigay ng pangalang ganon? Yes, si Pastor mismo ang nagbigay ng pangalan na yon. Actually, lagi niyang sinasama yon sa kanyang mga preaching. Lalong-lalo na kapag may lumabas doon na trusted niya, no? Like for example, kung isang coordinator o isang ministro ay lalabas doon sa kingdom, at lalong-lalo na kapag ikaw ay pastora, lalabas doon, yun talaga ang parang ginagamit niya na panakot sa amin na kami ay hahabulin ng angels of death niya. Actually, Katunying and Ka Jerry, may mga kasamahan na ako na nasampula ng mga angels of death na ito ni Kibuloy, no? Actually, may mga video ako sa YouTube. Andoon yung mga picture at mga information ng aking mga dati kong kasamahan na talagang pinatikim ni Kibuloy ng kung ano talaga itong angels of death. Kaya ito yung dahilan. Ano nangyari? Bakit ano nangyari doon? Ano nangyari? Aking mga kasamahan. Ano nangyari doon sa mga kasamahan niya? Pinatay? Talagang tinitira, pinapatay. Yes, pinapatay talaga nila. Yan yung mission ng angels of death. Papatayin talaga nila para walang information na lalabas. Kasi itong organization ni Kibuloy, parang yung sayings ba na what happened in Vegas stays in Vegas. What happens inside of the kingdom of Jesus Christ stays in the kingdom of Jesus Christ. Hindi mo pwedeng ilabas yan. Kasi sa oras na ikaw ay magsasalita at sasabihin mo kung ano talaga ang totoong mga practices sa loob ng kingdom, ikaw ay hahabulin talaga ng angels of death, no? Meron din tayong mga kasamahan na nakatikim nito pero hindi sila naging successful. Ito ay in a few, siguro the next month sa Senate hearing natin, malalaman natin kung sino-sino itong mga ito. As of now, para hindi ma-preempt yung investigation, hindi ko masabi muna ang mga information na ito. But sa aking YouTube videos po, meron tayong mga videos doon na kung saan inilabas ko po doon yung mga kasamahan kong pinatay talaga sa mga angels of death ni Kibuloy. Yun pong mga so hindi po nakahalan, pwede ba tayong manawagan dito, Katunying, na bisitahin yung ating YouTube channel for more information? Kasi since 2019 pa tayo nagsasalita dito at ang dami kong information doon. Willing ito, Miss Arlene, yung mga nag-survive, survivors ng angels of death ay willing magsalita at mag-testify? Yes. Sila po ay lalabas sa Senate hearing natin, sa next Senate hearing natin. Yung pong mga sexually abused, ilang po yung mga na-interview na ninyo? Actually, yung nandito sa aming listahan, no, it's almost 100. 100 na na mga biktima ni Kibuloy. Very close to 100 count. Itong mga pastoral na may sexual relationship with Kibuloy. At ito ay nasa iba't ibang bansa, hindi lang sa Pilipinas. Na ang pinakabata ay 12 years old? Ang pinakabata ay 10 years old. 10? Mariosep. Yes, 10 years 10 years old. Sus Mariano Kaendo,
Anyway, have you already testified po sa Senado, Miss Arlene? Yes, Katonyeng, isa po ako sa pinakauna na nag-testify doon sa Senado. Hindi nga lang po tayo umuwi dyan sa Pilipinas, dito po tayo sa Chicago pumunta sa embassy, Philippine Embassy, para magbigay po ng ating testimony. Kayo po ba'y nakumbida uli to attend in the future hearings? Wala pa po tayong invitation, pero meron po tayong involvement to gather more victims and witnesses po sa ating darating na hearing. Opo. Nako, kami po nagpapasalamat dahil pinaunlaki niyo po yung tawag po namin. Miss Arlene, maraming salamat po at magandang gabi na po dyan sa atin sa Minnesota. Thank you, Miss Arlene. Yes, maraming salamat din, Ka Tonyeng at Ka Jerry. God bless po sa lahat at sa ating mga listeners, no? Maraming salamat and bye-bye for now. Thank you so much. Kumusta na lang po kay Kevin Garnett ng Minnesota Timberwolves. Thank you. Tonyeng at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. So mga, ang sabi niya, mga nasa 100, yung mga yung nasa listahan, tapos as young as 10 years old. Ay, nako po. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 23 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Standby lang, malakas ha. Naku, pasensya na ha. At importante ang ating naging panayam. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, VP Sara tumangging manumpa na magsasabi ng totoo sa Kongreso. Congressman Rodante Marcoleta sinibak na pala sa House Committee on Good Government. Ilang ex-accounts sa Pilipinas at ibang bansa na biktima ng hacking. Dating Mayor Alice Go sinampahan na ng qualified human trafficking. Presyo ng baboy posibleng tumaas kung hindi bibilisan ang pagbabakuna kontra ASF. At barangay chairman hinihinalang nag-suicide sa loob mismo ng barangay hall sa Nasugbu, Batangas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng balita sa aming pagbabalik. Pagkatapos ng malakas promo, sandali po lamang. Malakas muna tayo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Asa na ba ang ating malakas team? Sherwin Alfaro, go, go, go!
dito sa Ongpin. Yan, dito yan sa Binondo. Kung saan nandito yung arko. Yan yung arko ng Chinatown. Dito abalang-abala ng mga nagsusuksok ng mga dyaryo na Chinese. So mga... Pakibasa mo nga yan. Tingnan nga natin. Ano ba headline? Ano ba headline ngayon dyan? Pinoy. Pinoy na Pinoy itong mga to. Mga nagsusuktok sila ng mga dyaryo. Pero habang nagsusuktok... Ano top story? Ano top story ngayon dyan? Ano top story sa China? Sir, medyo mahirap basahin eh. Hindi mabasa. Kaya nakikinig. Hindi na mabasa. Kaya nakikinig sila sa radyo. Ayun. Naman ready for distribution na itong mga dyaryo to. Itong mga natoklip ni Kuya. Cedric Victoria. Si Kuya Cedric, palagi kang nagtitiklop ng dyaryo. Oo. Ilang taon na? Almost 25 years. 25 years mo nang ginagawa yung pagsusok-sok ng mga different section ng mga dyaryo. At ito i-distribute nyo dito rin sa Binondo. Sa Binondo, may mga area. Ako, Santa Mesa area ko, loob sa Malacanang. Talaga, may mga nagbabasa doon ng Chinese. Meron din. Marami tayong mga Filipino-Chinese na nagbabasa ng news. Yun. At dahil nga sa kanilang trabaho, ito, naglilibang kayo, nakikinig din kayo ng radyo. Oo, sa madaling araw, AM radio, siyempre. Ano paborito nyong AM radio? Siyempre, 2x2. 2x2 sa DJ. Siyempre. Ano paborito announcer? Siyempre si Katon Ying. Katon Ying, Jerry. Dahil meron ka ng 1,000 pesos. Thank you, sir. More power sa sa programa nyo. Thank you. Sana marami pa kayo matulungan. Thank you. Meron din kasama yung grocery bag. Yan na grocery bag. At syempre meron din Lisa Asia merchandise umbrella. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos tumutok lang sa Lisa Race. Baka kayo lang susunod nating winner sa Mas Malakas promo hours number 6. Sherwin Battle Faro Diesel Ace. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Champions. Dito sa mga bagong revelations na ito, mula po kay Miss Arlene Stone, nakausap po natin na kani-kanina lamang. Masyadong mabigat yun na kumbatsero. Imagine, hindi bababa sa 100 ang nagkaroon ng sexual abuses, mga biktima ng sexual abuses. Karamihan ay nagsimula sa pagkabata. Pagiging minor de edad. At yung binanggit niya na ipinapasa itong mga batang ito sa mga close friends ni Kibuloy, at nabanggit niya ang dating Pangulo, kumbatsero. Matawag po kami, Attorney Torion at saka si Attorney Tolentino, si Attorney Mark Tolentino. 7:33 na umaga, tumanggi si Vice President Sara Duterte na manumpa na magsasabi ng totoo sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kaugnay po ito sa investigasyon ng komite hinggil sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President, partikular sa Confidential at Intelligence Fund. Paliwanag ng pangalawang Pangulo sa ipinadalang imbitasyon ng komite ay tatayo siyang resource person at walang rule sa Kamara na nakasaad na mag-oath din ang mga resource person tulad niya. Git nito, tanging witness lang ang nakasaad sa rules na dapat manumpa. Yung term lang po yun pero considered as a resource person din po kayo Yes, sir. Resource persons nga po kayo, nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Hindi niyo po sinabi na witness ako. Sinabi niyo po dito ngayon, resource persons. Ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. Comsec, ano po yung pinadala po ninyo? Yun pong rules in aid of legislation. Kinatigan naman ito ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at tinukoy ang mga ruling ng Korte Suprema at mga president sa Senado. Dismayado naman ang ilang mga kongresista sa muling inasal ni VP Sara na matapos basahin ng kanyang statement ay nagpaalam sa komite at iniwan ang pagdinig. Samantala, pinondohan, pinagplanuhan at isang political attack. Ito naman ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa layunin daw ng pagdinig ng komite ng Kamara kaugnay sa pondo ng Office of the Vice President. Punto ng Vice Presidente, malinaw sa mga privilege speech ng mga kongresista na nais ng mga itong ipanawagan na huwag siyang iboto sa darating na 2028 elections. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds.
accountability or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Vice President Sara Duterte. Sinibak na sa pwesto bilang Vice Chairman ng Committee on Public Accountability si Congressman Dante Marcoleta. Sa panayam ng DZRH, kinumpirma ni Marcoleta na inalis na siya bilang Vice Co-Chair nang walang anumang abiso o eksplanasyon. Kwento niya, nalaman lang niya na tinanggal na siya ng bigla siyang pigilan sa pagmusyon sa hearing ng kanilang komite at sinabihang hindi niya ito maaaring gawin dahil hindi na siya miyembro. Sabi ng chairman, sinantala ako, kung you cannot make a motion because you're no longer a member, isipin mo, sasabihin pa nila, sa harap ng pagdinig namin, gusto rin nila akong hiyain eh. Di ba na sila nakapaghintay ng konti, na maya-maya na lang, bulungan nyo na lang ako. Ang tinig ng nabigla na si Congressman Dante Marcoleta. Nakaranas ng malawakang insidente ng hacking ang social media platform na X. Ito yung dating Twitter. Ito yung makarang atakihin ng hackers ang napakaraming X account sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kabilang sa mga na-hack ay ang X account ng GMA Network, ABS-CBN, Land Bank, SM Mall of Asia at SM Cinemas. Inatake rin ng hacker ang X account ng columnist at si Manuel Quezon III ng Inquirer at film director na si Oliver Stone, Brazilian soccer player na si Neymar Jr. at marami pang iba. Iisang mensahe sa mga nahack na account kung saan ay ipinopromote nito ang Solana cryptocurrency token na hacked at hinihikayat ang mga biktima ng hacking na bumili nito. Alas 7:38 ng umaga, kinasuhan na ng Department of Justice ng qualified trafficking sa Pasig RTC si Mayor Tarlac, dating Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, bukod kay Alice Guo, kasama rin sa kinasuhan sina Dennis Cunanan, mga kinatawan ng Zunyuan Technology at iba pang business partners ni Guo. Sinabi ni Clavano na naktakdasan na nilang iharap ang kaso sa Kapas Tarlac kung saan naganap ang mga krimen ng Pogo, ngunit naglabas ng ruling ang Supreme Court na ilipat sa Pasig RTC ang naturang kaso. Samantala, inihayag din ng tagapagsalita na non-bailable ang mga kasong ito, kaya oras na maglabas ng arrest warrant ng korte ay agad nilang ipapadampot ang dating alkalde. Paano mo naman dadamputin, nakakulong na? Sa ngayon. Sige nga, alamin nga natin kung nasaan itong si Alice Guo. Baka naman nakalaya na. Oo, baka hindi natin alam. Andun si RH52 Edniel Parosa. Edniel, ano naman schedule ni Alice Guo? Ang hirap nito, ang daming schedule ni Alice Guo. Busy. 52 Edniel Parosa. Hamin Edniel. Jerry at Anthony, dumating na nga rito sa PNP Custodial Center. Itong coaster, mga tauhan ng SWAT at mga sakyan ng Headquarters Support Service maging ng QCPD na inasahang magiging bahagi ng convoy na maghahatid kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo patungo sa batasang pambansa. At abang oras kasi ngayong umaga, ihaharap ang sinitang alkalde sa House Quad Committee para naman sa kauna-unahan niyang pagdalo sa pagdinig ng Kamara pagdating sa isyu ng illegal na pogo. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na inaprubahan na Valenzuela RTC itong paghatid kay Guo matapos ang hirit ng Quad Committee sa pangunguna ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Ayon kay Fajardo, talagang ganito na ang magiging dynamic sa tuwing kailangang maging resource person ng akusado sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasadong magsimula itong House Quad Committee hearing pasado alas 9 ng umaga, pero may mga impormasyong baka mas maagang palabasin ng resource person dito sa Custodial Center. Batay doon sa unang info, mga past 6, pero as of the moment ay walang labas na nagaganap dito sa paligid ng custodial facility. Doon naman sa kaso pagdating kay Guo na isinampanangan ng DOJ sa Pasig RTC,
may mga impormasyon mula naman doon sa abogado o kampo mismo ng dating mayor na kapag natapos na yung serye ng mga pagdinig ngayon, la partikular na dyan sa Senado, susubukan na nilang maglagak ng piyansa para officially ay wala nang makahadlang sa kanila oras na sila'y makalaya, of course, jurisdiction ng korte at wala na ring mag-aantay sa kanilang arrest order mula naman sa Senado. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! 7:41 ang ating oras. Sa ibang balita, nagbabala ang grupo ng mga hog raisers na posibleng pagtaas ng presyo ng karning baboy sa mga susunod na linggo. Ito ay kung mananatiling mabagal ang bakunahan kontra African swine fever sa harap ng papalapit na holiday season. Ayon kay Ricky Heron, Chief Executive Officer ng Batangas Soroso Ibaba Development Cooperative, malaking halaga na ang nalulugi sa kanila dahil na rin sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga baboy na tinamaan ng ASF. 7:41 ng umaga, isang barangay chairman ang natagpuan patay sa loob ng kanyang tanggapan sa Village Hall sa Nasugbu, Batangas. Ayon kay Lieutenant Colonel Roelito Fronda, hepe ng pulisya ng Nasugbu, natuklasan ang kanyang mga kasamahan ng bangkay ni Arnold Mendoza, 53 anyos, na nakahandusay sa mesa kahapon ng umaga. Sinabi ng mga testigo na ilang minuto pa lang nakapasok sa kanyang tanggapan ng barangay chairman nang makarinig sila ng mga putok ng baril sa loob ng silid. Sinabi ni Fronda na wala silang nakitang foul play at tinuturing itong isang kaso ng suicide. Hinihinalang may kinalaman sa pagpapakamatay ni Fronda ang pagpapakamatay ni Mendoza. Ang tinanggap nitong impormasyon na iimbestigahan siya dahil sa pagkakasangkot sa anomalya at mga irregularidad sa barangay. Pera-pera ang pagpasok at pananatili bilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa exclusive na interview ng 2x2 kay Arlene Stone, isang dating miyembro ng pastoral ng KOJC, sinabi niya na lahat ng miyembro ay may pledges sa samahan na kailangang bayaran. Sakaling hindi makabayad, itinitiwalag sa samahan ang miyembro at makakabalik lang ito sa KOJC kapag ito'y naglabas na ng malaking halaga o kapag nabayaran na ang mga pledges na hindi na ibigay. Nabayaran mo na yung utang mo sa mga pledges mo, tapos i-reconnect ka uli, magbabayad ka ng rehabilitation. Matindi pa so, depende din yung rehabilitation kung magkano. Sila din ang magbibigay ng presyo nun. Okay, yung iba, yung rehabilitation is $5,000. Yung iba, dyan sa Pilipinas, umaabot ng 50,000 pesos o 100,000 pesos. Si Arlene Stone, dating miyembro ng KOJC. Isa sa mga nakinabang sa mga babaeng biktima ng human trafficking sa loob ng KOJC compound ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa exclusive interview ng 2x2 kay Arlene Stone, isa sa mga dating miyembro ng KOJC, isiniwalat niya na pinapipili ni Pastor Apollo Kibuloy ang dating Pangulo ng babaeng kanyang natitipuhan at gustong gamitin. Kinumpirma din ito na meron ng biktima si dating Pangulong Duterte na babae sa loob at hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ang babaeng ito. Itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At ganon? Sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron hong nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o ano tawag ba doon? Ipinasa kay dating Pangulo, nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? Yes po. Meron po, meron. Nagulat ako doon Ako din. Medyo kanyon. Nasaan po yung victim na yun ngayon, Miss Arlene? Actually, nasa loob ng compound ni Kibuloy. At yun ang tinig ni Arlene Stone, dating worker ng KOJC.
Susunod! Tito Boy! Sino itong maganda at magaling na aktres na pilitan daw huminto sa showbiz dahil hindi mapigil ang kanyang pagtaba? Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:45. This time check is brought... Ay! Baka kailangan na ninyong magpalit ng bubong, ha? Suti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na! Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay, sumagot para sa atin si Attorney Mark Tolentino. Attorney Mark Tolentino, ang sabi daw nila, siya abogado lang ng SMNI. Oo, at sa KOJC daw ay hindi siya lawyer. So tahimik daw muna sila sa issue ng KOJC. Ayan, so tayo po ay humahanap ng maaring sumagot mula sa KOJC at maging sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney Sal Panelo, birthday boy. Attorney Sal Panelo, happy birthday. At yan, importante yun, kumbachero, kasi sobrang matindi itong revelation na ito. Oo nga, sabi ni Elaine dyan sa Toyota Commonwealth, ang tindi nga, grabe. Grabe. Ito kinukwento naman sa atin nitong si Congressman Valeriano at saka ni Congressman Joel Chua na si Mayor Hani Lacuna daw pala namudmud ng salapi diyan sa mga nasunugan diyan sa may Tondo. Buti na lang at simbilis ng kidlat ang Konseho ng Maynila sa pagpapatibay ho ng resolusyon para mabigyan ng tulong, ayuda ang nasa mahigit 2,000 pamilyang nasunugan ho dyan sa Tondo. Nakatanggap sila ng 10,000 pesos per family. 2,006 families pala yan, ano? Talaga namang kabagabag. Maliit na halaga po yan, pero magandang malaking bagay na pang-umpisa ng ating po mga kababayan. Sabi ni Mayor Hani Lacuna, salamat daw dun sa majority ng City Council. Bakit? Hindi pa ba buong City Council to? Dapat nga lahat ng mga konsihal ng Quezon City ng Manila. Magkaisa na kayo sa pagka mga ganitong klase ng pagkilos. Wag niyo nang pinopolitika to. Mo majority lang dapat anonymous to, kumbachero dapat anonymous to. Anonymous dapat yan. Anonymous to. Kaya yung mga hindi bumoto, yung mga ibig sabihin ayaw nilang magbigay baka ganun yung kahulugan. Yung mga kung meron mga nag-dissent pa diyan o hindi bumoto para magbigay ng ayuda sa ating mga nasunugan, mag-isip-isip kayo. Tingnan nyo ang inyong konsensya. Kung ang gusto naman ninyo mas malaki, sabihin nyo lang. Para mas malaki. Dagdagan nyo na lang. Mayor Hani Lacuna, ayan, naibigay, naiabot na pala. Naiabot na. Malaking bagay po ito. Thank you, Mayor. Si Ka Jerry Labasan, kagagaling lang ni Ka Jerry Labasan sa Dubai. Ang sabi niya, nung nandun daw siya, ang dami niyang nakitang mga nagtitinda ng kakanin na miyembro ng KOJC. Araw-araw daw. Sa Dubai. Oo. Tama nga. Sabi ni Miss Arlene Stone, pinagtitinda sila ng puto kutsinta. Yung putong puti siguro sa kakutsinta. Matagal yun Matagal ang buhay ng kutsinta Huwag mo lang ihahalo yung nyog mapapanis ka agad yun. Mapapanis ka agad. District Engineer Arturo Gonzales, magandang morning. At kay Engineer George. Kumusta na, Engineer George? At narito na. Sino ba itong maganda at magaling na aktres na pilitan daw huminto sa showbiz dahil hindi mapigil ang kanyang pagtaba? Naku naman, kawawa naman. Alamin natin ang balita mula sa ating showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang. Para nasa CR ka. Magandang. Ayun, medyo nawawala ako. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Uy naman! Nakakaloka ito at nakakalungkot naman dahil ang tunay na dahilan pala ng biglang pagkawala ng naturang aktres
ay parang tumaba siya ng bongga. Ayon. Hindi niya matanggap na siya tumaba ng bongga dahil sa tinitake niyang gamot. May sakit kasi ito. Tapos yung pagiging sexy niya, dati kasi number 1 siyang sexy sa mga artista. Sa FHM? Basta. FHM. Basta. Ngayon, eto na ngayon ang eksena. Dahil sa tuloy-tuloy na pagtaba ng naturang actress, although maganda pa rin siya, ay medyo iniwasan na ng naturang actress ang social media din o makipagkita rin sa kanyang mga kaibigan sa showbiz, lalo na sa mga reporters. Alam mo naman mga reporters, no? Well, ayun na nga. Sana nga ang panalangin nga na marami nating kaibigan ay bumalik na sa kanyang magandang katawan ng naturang actress dahil hinahanap na sa showbiz. Saka napakabait niyang taong yan. Ay, grabe. Ayan munti ko nang masabi yung pangalan, no? Napakabait yan. Sobrang bait yan. Sino yan? Yung, bagay na bagay sa kanya yung pangalan niya. Hindi lang malaanghel ang mukha niya, ha? Hindi lang malaanghel ang mukha niya. Kundi pati yung kabuuan ng kanyang pagkatao, napakabuti. Kaya naman, sana talaga, matulungin talaga yan. Sana sa likod mo si Dindo Amparo. Si Dindo. Ano ba binubulong mo dyan? Congratulations, Dindo. Dindo Amparo. Ayan. Congratulations. At syempre pa. Si Angel ba yan tinutukoy mo? Ha? Si Angel? Parang. Si Angel. Napakabait naman talaga ng taong yan. Parang, saka magaling na actress pa. Ay, magaling na actress. Magaling. Wala ka talagang masasabi sa kanya kundi mahusay at mabuting actress ang actress na ito. Kaya sana kung ano man yung problema niya, kung ano man ang pinagdadaanan niya, malagpasan na siya dahil namimiss na siya ng mga taga-showbiz. So yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Bilis ng oras, kumbachero. Talaga? Ba't ba ganun? Oo. Ang tindi nitong araw na to. Akala ko pa-chill-chill lang tayo ngayon. Weekend eh. Weekend eh, di ba? Nagpatugtog pa nga tayo long weekend kanina. Long weekend. Isn't she lovely? Di ba? Yun na nga. Ngayon, dalawang lovely girls ang ating napag-usapan. Itong si VP Sara Duterte na VP Sara, maraming nagpapasalamat sa iyo, ha. Mga iimbitahan ngayon ng Kongreso at ng Senado, hindi natatayo, hindi na mag-o-oath. At sasabihin, si VP Sara nga, hindi nyo pinatayo eh. Pwede naman pala. Hindi nyo pinag-oath. Pwede naman pero pala. pinagsalita nyo pa rin. Pero pinagsalita nyo pa rin. Pwede pala yun. Yun na magiging president. Ayan. Pwede na yun. Dahil sa tingin ko, kumbachero, may pagkukulang ang House of Representatives doon sa parte na yun. May pagkukulang doon sa bagay na yun. Kung kailangan talagang mag-take ng oath ang isang witness o isang resource person, tulad ng mga dati nilang ginagawa para maging valid o maging o matanggap sa record ang anumang sasabihin nun, dapat gawin sa lahat yun. Dapat gawin sa lahat. Saka alam nyo, yung kwan lang yan terminology lang yan whether a witness or resource person, semantics na lang yun lahat po, sabi nga, kami po ni Kumbachero dito, siguro malaking parte po ng aming journalistic career, nag-cover po kami sa legislative branch ng ating First time ako nakakita na ganun po. At uulitin ko, ito po ay pwedeng gamiting referensya ng iba pa. Kapag ka po may inimbitahan ng Senado, may inimbitahan ng Kongreso, resource person / witness, they can use VP Sara as reference. At yan po ang pinakamasamang mangyayari sa buhay natin. Pero ang may pinakamabuti po dyan, balikan natin yung noon pang aral na matagal nang tinitindigan, matagal nang itinataguyod ng palatuntunang 2x2. Ito po ay ang sinasaad sa ating saligang batas. Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. At all times. Wala pong sa lahat po ng pagkakataon.
Sana po ay yun ang maging doktrina na sinusundan ng lahat ng mga opisyal. Pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye!